Hello mga mamshi ng tahanan! Welcome again to my cooking time. I'm Grace Solveta, Cooking, Travel, and Tour. Andito na naman ang inyong manay sa panibago natin na version ng ating lulutuin. Dahil nakabili ako ng puset, pero hindi siya yung mahaba, yung ganito lang kaiiksi. At nakakita rin ako ng snow cabbage. Alam mo nyo kung ano yon? Pechay! Ayan, may bago tayo ngayong pangtanghalian or hapunan. Ang gisadong puset na may pechay. Hello mga manay ng tahanan, umpisahan na natin ang paglinis po natin ng ating puset. Nakikita nyo naman kung paano natin alisin yung nandito sa lalamunan niya at yung pong sa likod po niyang matigas. Tatanggalin po natin yan, ayan. Kung ang luto po natin ay medyo adobo, maitim po. Ako po, tinanggal ko po yung pangkulay po sa loob ng katawan po ng pusit. Ayan po, nakikita nyo. Iningatan ko po yun na hindi po mabrok dahil magdidikta po siya. Ayan naman po yung ating pechay na nabili ko. Ayan. Naisipan ko ay gisahin ko kaya kako sa pusit para nakakaiba naman ang ating ulam ngayon. Mga mamshi, yung mga nanonood ng aking YouTube channel. Ayan po, pwede nyong gawin po yan. Gayahin nyo po yon ng puset. Pwede igisa po sa atin sa pechay. Ayan, hinihiwa ko na po siya. Binuka ko po yon kasi medyo, di ba po, matigas yung ano ng puset. Parang madali pong maluto. Ayan, mag-start na ang inyong manay sa pagluto po nito. Ayan na po, lalagyan na natin ng mantika ang ating kawali. Ayan. Inuna ko muna po yung ating bawang. Bango-bango ng bawang pag nilikisa. Ayan naman po ang ating sibuyas. Ayan, pag i-combine mo yung dalawang yun at luto na ay napakaganda ng amoy. Ayan, ilalagay na natin ang ating puset para po maluto po siya sa mantika. Yan, nakita nyo naman po na bago na po ang kulay ng ating pusit. Ayan, ilalagay na naman natin ang ating next na sangkap. Ayan yun po mga sangkap ko po nilagay. Makikita nyo lang po, isusulat ko po sa baba po ng video. Ayan po yung ating bay leaves na dahon. Ayan naman po yung ating lemongrass o tanlad o laurel. Ang dalawang naligay ko na po. Ayan po yung ginamit kong kamatis po, yung maliliit. Dahil madami po niyan dito. Kaya napakasarap pag iyon po ang gamitin nyo kung mayroon po kayo dyan. Pero kung wala, kung anong mayroon po sa rep nyong kamatis, pwede na po yun. Kasi habang ginigisa ko yun, madudurog naman po yun agad uli yung kamatis. Ayan, nakita nyo naman po, dahil durog na, nilagay na natin ang ating pechay. Dahil ang pechay, madali lang pong maluto. Ayan, haluin na natin. Dahil, ayan na, nakikita nyo na naman ang ating tanghalian or hapunan, mga mamshi ng tahanan, lahat nanonood ng aking YouTube channel. Sana po may nakuha kayo ng panibago na naman na idea sa ating video ngayon. Ang ating puset na ginisa po sa pechay na napakasarap. Sarap na naman yan. Busog na naman at daob na naman ito ang ating white rice. Ayan, titikman na natin kung ano na po yung lasa niya. Yummy! Sarap! Yummy! Ayan na po, luto na po ang ating tanghalian ngayon or hapunan ngayon sa mga nanonood dyan sa iba't ibang bansa. Sana nagustuhan nyo ang ating niluto ngayon, ang gisadong puset na may pechay.
Maraming salamat po sa lahat nanonood ng aking YouTube channel. At huwag kalimutan ang mag-subscribe. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo at pakiclick lang ang bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang video. See you again my next video. God bless you all. Bye-bye!